Good morning, ma'am. Bati ng isa sa mga tauhan ni Iris sa junk shop. Good morning. Nag-almusal na ba kayo? Ang aga niyo naman. Natutuwang sagot ni Iris at binaba sa lamesa ang dalang mga tinapay at bilao ng pansit para sa kanyang mga tauhan sa junk shop. Natatakot po kasi kami na malate, ma'am eh. Sagot ni Ian, ang isa sa pinakamatagal na trabahador sa junk shop niya. Ayos lang naman kahit malate kayo. Wala naman masyadong ginagawa dito. Sagot ni Iris sa tinignan ng cellphone kung nag-text na ba ang nakababatang kapatid na si Maya. Late na po makakarating si Ma'am Maya. Sambit ni Ian at napangiti naman si Iris. Pinagmasdan ni Iris si Ian na may halong pang-aasar. Paano mo naman nalaman yon? Pili ang tanong ni Iris at nag-iba ang tingin ni Ian na halatang nahihiya. Hindi ito sumagot. Nagmamadaling kumuha ng isang perasong tinapay at lumabas na ng bahay. Nagtawa na naman si Iris at ang ilang naiwan sa loob. Maaga siyang pumasok upang ilista mga balak na iparenovate sa junk shop na hawak nila ng kanyang kapatid na negosyo ng kanyang yumaong ina. Kahit gaano kalaking offer ang inalok kay Iris para sa lupa na tinatayuan ng junk shop nila, hindi niya yun tinanggap dahil ayaw niyang bitiwan ang negosyong iniwan ng kanilang ina. Iniisip din niya na hindi naman nila kailangan ng pera upang tanggapin ang offer kahit gaano pa yon kataas dahil may-ari sila ng sikat na book publishing company. Magmula naman yon sa kanilang ama at nanggaling ang magkapatid sa isang mayamang pamilya na De La Fuente family. Ngunit, pinili ni Mr. Walter, ang kanilang ama, na itago ang pagkakakilanlan ng kanyang mga anak dahil ayaw niyang madamay ang mga ito sa kung ano man ang mangyayaring hindi maganda o awayan sa negosyo. Dahil si Iris ang panganay, pinagsabihan siya ni Mr. Walter na si Iris ang magmamana ng book publishing company nila balang araw. Tinanggap naman ni Iris ang offer na yon. Basta, hahayaan pa rin siya nito na magbantay at mag-asikaso ng junk shop. Sa kasalukuyan, nakatitig si Iris sa isang malaking building ng kumpanya ng kanilang ama. Ngunit hindi bilang employee, stockholder, o CEO ng kumpanya kundi isang taong kukuha ng basura. Ako ma'am, hindi niyo na po kailangan samahan, nakakaya naman po. Ako na lang po, kaya ko na po mag-isa. Sambit ni Tristan, isa sa mga bagong empleyado ni Iris. It's okay. Ipapakita ko lang sa'yo kung paano ang process sa pagkuha ng basura dito. Ako muna ang magta-train sa'yo. Dahil nagkahawaan ng sakit si Manong Kael at ang iba pa. Nakulangan tayo ng tao sa trabaho. Sabi ni Iris habang inaayos ng suot na gloves. Tinuro ng dalaga mga basic na gawain kay Tristan at sa dalawa pang bagong empleyado. Pumasok siya sa building at napangiti nang makita ang picture ng yumaong ina sa hall kasama ang kanyang ama. Magkamukha po kayo ma'am. Parang Xerox copy kayo ng nanay niyo eh. Sige, marinig yan ng kapatid ko. Ipaglalaban niya na mas kamukha niya si mama. Natatawang sagot ni Iris at tumawa rin si Tristan. Mas kamukha po ni Ma'am Maya yung papa niyo. Sagot ni Tristan at sumang-ayon si Iris doon. Itinuro ni Iris sa mga bagay na dapat tandaan ni Tristan. Ngunit hindi binanggit ni Iris na pamilya niya ang may-ari ng kumpanya. Nalaman lang naman ni Tristan ang bagay na yun sa ilang employee ni Iris sa junk shop. Habang busy ang dalaga sa pagkuha ng mga basura, nag-text ang kanyang ama. Wala ka raw sa junk shop ngayon. I need to talk to you immediately. Pagbasa ni Iris sa text ni Mr. Walter, binilisan niya ang pagbalik ng mga trash can nang makita ang isang babae na sinipas sa inis ang isang basurahan. Pansin ni Iris ang pagkunot ng noo ni Tristan sa ginawa ng babae. Mga tao nga naman, pinagbubuntuan ng galit yung trash can. Sambit ni Tristan at nagsabi siya na ito na mag-aayos ng trash can. Pinagpatuloy ni Iris ang kanyang ginagawa at paglingon kay Tristan, nakita ni Iris na tinulak ng babae ang kanyang empleyado sa mga basura
at nakatumbang basurahan bago ibato ang isang plastic bottle ng tubig. Binitawan ni Iris sa mga hawak at dali-daling lumapit kay Tristan. Tinulungan niya ang lalaki na tumayo, habang ang babae na naroon ay nag-uusap-usap at ang ilang empleyado nakatingin sa komosyon na nangyayari. Hindi ba pwede na gabi na kayo kumuha ng basura? Hindi yung tanghaling tapat, kumakain gabi tapos magkakalkal kayo ng basura dyan. Kainis! Irritableng sabi ng isang babae na blonde ang buhok. Sinasadya niyo ba talagang tanghali? Para may makain kayo sa basura, ha? Sarkastikong tanong ng babae at nagtawanan ng tatlong kasama niya. Hindi nagustuhan ni Iris ang pananalita ng mga yon at pangungutya ng mga ito sa kanila. Miss, maayos pa ang basurahan dito na nakatakip at nasa gilid. Hindi naman namin kinakalkal ang basura. Our job is to take the trash and... Excuse me? Hindi tayo magka-level. So don't call me or any of us na miss. It's supposed to be Ma'am Natasha. Understood? Napakunataw noon ni Iris. Sa inis. At lumapit sa kanya si Natasha. Kumalang ka sa mas nakakaangat sa'yo. Sambit pa ni Natasha at tinignan ng masama si Tristan at Iris. Magsasalita pa lamang si Tristan. Naglakad na palayo si Natasha kasama ang mga kaibigan niya. Nagtatakang tinignan ni Tristan ang kanyang boss. Ma'am, ba't di ka nagsalita? Dapat sinabi mo na anak ka ng CEO ng kumpanya at kayang-kaya mo siya ipatanggal sa kumpanya. Dagdag pa ni Tristan. Tinanggal ni Iris sa ilang plastic ng candy na nasa balikat ng lalaki. It's okay. I can handle it professionally. Sa ngayon magpalit ka muna. Hayaan mo na kami magtapos ng gawain dito. Nakangiting sabi ni Iris at nakaramdam ng panghihinayang at inis si Tristan na hinayaan ni Iris ang mga babaeng yun na magsalita na masama dito. Kalmadong tao si Iris. Isang professional. Hindi nais ng dalaga na makapag-away o makapagsagutan sa isang public place. Hindi mahina ang loob ni Iris. Sadyang alam niya lang kung ano ang dapat niyang gawin. Natasha Suarez, anak ni Mr. Suarez, isa sa mga loyal stockholder natin. Hindi natapos ni Mr. Walter ang kwento nang biglang nagsalita si Iris. Isa rin siya sa mga dahilan kung ba't mantika na tayo mabankrupt last year. Siya at ang kasama niyang 3 pang stockholders, right? Ang isang stockholder natin, may issue rin sa dati niyang kumpanya. Habang ang isa pa, ex-convict. We gave him a chance. But now, may ongoing case siya na attempted murder. Dugtong pa ni Iris sa sinabi. And I also heard na bumaba ang sales natin. I'm not blaming the marketing team, pero nagkukulang sila sa strategies and ways for promotion. Huling sambit niya bago kumain ng cake. Ngumiti si Mr. Walter na nakaupo sa harapan ni Iris. Alam kong magiging isa kang mabuting CEO. Sambit ni Mr. Walter at nagtataka siyang tinignan ng kanyang anak. Nilabas niya ang kanyang medical records at binigay kay Iris. Nagtatakang binasa yun ng kanyang anak, ang mga nakasulat doon, at nakalagay ang suggestion ng personal doctor ni Mr. Walter na kailangan ito ng pahinga. Matanda na ako, anak. Sambit nito at nilapitan ni Iris ang kanyang ama. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pa, pahinga ang kailangan mo. Ha? Hindi mo na kailangan sabihin na matanda ka na. Huwag ka magsalita na hindi maganda. Natawa naman ang matanda sa sinabi ni Iris. Kaya habang nagpapahinga ako, gusto ko ikaw ang humawak ng kumpanya. Nagulat si Iris sa sinabi ng kanyang ama. At bago pa man siya makapagsalita, yumakap din ito pabalik sa kanya. I know na magiging isa ka mabuti at magaling na CEO. Ikaw ang kailangan ng kumpanya, Iris. Batid ni Iris na isa sa kanila magkapatid ang magmamana ng kumpanya. At wala namang balak si Maya doon dahil nagbabalak itong pumasok sa law school. Habang inaasikaso ng matanda ang event, kung saan niya ipapaalam sa mga tao na si Iris na ang bagong CEO, pinag-aralan ng dalaga ang bawat posisyon ng mga tao sa kumpanya. Inalam ni Iris ang pag-uugali ng mga ito at kung sino ang mga karapat-dapat tanggalin. Maalam siya sa business. Nagtapos siya ng entrepreneurship
At yun ang kurso niya ng college. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Punong-puno ng tao ang event area ng building kung saan naroon ang mga stockholders, investors, employees at ilang mga negosyanteng babae at lalaki. Marami rin ang media na umattend na excited na makilala ang bagong CEO ng kumpanya. Habang nagsasalita sa gitna si Mr. Walter, abala si Maya na inaayusan si Iris sa backstage. Good luck, Miss CEO? Nakangiting bati ni Maya. Inirapan niya naman to. Ituro mo sa akin kung nasa niya Natasha na yan. Tatapilukin ko siya mamaya. Pagbibiro ni Maya. Ngunit pinatigil siya ni Iris sa pagsasalita dahil baka may makarinig dito. Ano naman? Kung marinig man nila ako, uulitin ko pa yung sinabi ko sa harapan nila, no? Confident na saad ni Maya na hindi man lang natatakot kung anong iisipin o sasabihin ng ibang tao dito. Ilang segundo makalipas, tumabas na sa stage si Iris at pinakilala ng kanyang ama bilang isang bagong CEO ng kumpanya. At nagpalakpakan ng mga tao. At nanguna si Maya doon na nakaupo sa VIP section at proud na proud sa kanyang nakatatandang kapatid. I, Iris Rose de la Fuente, solemnly swear to follow my father's rightful steps as a respectful CEO of De La Fuente Book Publishing Company. Pangako ni Iris. Muling nagpalakpakan ng mga tao sa sinabi niya. Tinignan ni Maya si Natasha at mga kaibigan nito na gulat at nagbubulungan. Napangisi si Maya dahil nag-enjoy siya sa kanyang nakikita. Binati ng mga CEO at ilang dumalo si Iris. Proud na proud si Mr. Walter sa kanyang panganay dahil magaling makipag-usap si Iris sa mga negosyante. Habang kausap ng isang businessman, nararamdaman ni Iris na may nakatingin sa kanya. Tumingin ang dalaga sa kanyang likuran at nakita ang isang lalaki nakatingin. Hindi ito pinansin ni Iris at nagpatuloy na kausapin ang iilan. Ilang minuto makalipas, nakita niya si Maya. Kaya in-excuse ni Iris ang sarili sa kausap upang lapitan ng kapatid. At di sinasadyang mabangga ni Iris ang isang waitress na may daladalang drinks. Nako, I'm sorry po, hindi ko po sinasadya. Pasensya na po talaga, ma'am. Nahihiya at natatarantang sambit nito. No, it's fine. Nakangiting sabi ni Iris at pinigilan ng waitress na magpulot ng mga bubog ng wine glass. Nagtawag si Iris ng ilang mga waiters at nagpakuha ng safety tools na makakapagdampot ng hindi sila nasusugatan. Napansin ni Iris na nagdurugo na ang kamay ng waitress kaya agad siya nagpatawag ng medic. Huwag ka nang dumampot dyan. Ayos lang yan. You should go to the medic. Nag-aalalang sabi ni Iris kaya nakahinga ng maluwag ang waitress dahil hindi siya pinagsabihan ng masasakit na salita ng bagong CEO. Ngunit nagulat sila nang biglang sumingit si Natasha at nagsalita. Pagbutihan mo ang trabaho mo nang hindi ka nakakaistorbo sa mga boss mo. Pagsusungit ni Natasha sa waitress at muling humingi ng paumanhin, ang waitress bago dali-daling nahihiyang tumalikod. Nakaramdam ng awa si Iris dito at di na lang pinahalata na naiinis siya kay Natasha. I'm Natasha. I know who you are. We've met before, remember? Nakangiting sabi ni Iris at pinagmasdan ang mukha ni Natasha na halatang pilit lamang ang ngiti. Napaisip tuloy si Iris at nagtataka kung anong gagawin ni Natasha. Kung hihingi ba ito ng tawad, magpapaliwanag o magpapanggap na hindi niya sinabihan na masama si Iris noon. Yes, and I apologize sa sinabi ko. Akala ko kasi isa kang basurera. Nakangiting sabi ni Natasha. Bago pa makapagsalita si Iris, may isang babae na lumapit sa kanilang dalawa. Binati siya kaya't nawala ng atensyon niya kay Natasha. Buong araw na pagod si Iris dahil sa dami ng kanyang mga naka-interact at nakausap sa event. Hindi napigilan ni Iris ang paninibago sa turing sa kanya ng mga tao. Kinuha lamang ni Iris ang posisyon dahil batid niyang karapat-dapat siya at dahil si Iris ang panganay. Ngunit kung papipiliin ang dalaga, mas nais niyang mabuhay ng tahimik at matiwasay. Patulog na siya na maisipan niyang basahin ang mga articles tungkol sa kanya. Napangiti siya sa mga magagandang articles na nakasulat at magagandang komento tungkol sa kanya. Looking very happy, huh? Nakangiting tanong ni Maya.
Napaupo si Iris sa kanyang kama at pinagmasdan ng kapatid na nakasuot na isang kulay pink na maikling damit. Ngumiti naman si Iris dahil bagay na bagay yon kay Maya. Saan ka na naman pupunta? Taas kilay na tanong ni Iris. Past 12 na, lalabas ka pa. Boring ka kasi, kaya hindi mo alam pero sa mga cool na tao gaya ng 12 na to, nagsisimula pa lang yung araw namin sa ganitong oras. 12 midnight. Start of a day. Proud na sabi ni Maya sa ate niya at kinuha ang bag. Naglakad si Maya patungo sa salamin at muling naglipstick. Nagkatinginan na magkapatid sa reflection at pabirong ngumusto si Maya kay Iris. Mag-ingat ka ha. Bili ni Iris kaya tumango naman si Maya na bahagyang naiinis. Yes, 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 okay. Nang aasar na bulong ni Maya. Ano? Ang sabi mo? Tanong ni Iris na gustong ipaayos ng sagot ni Maya sa kanya. Opo, ang sabi ko, ate, mag-iingat po ako. Sumaludo pa ito sa kanya. Whatever happens, call me, okay? Kung di mo na kaya, tawagan mo ako. Always call me kung ano man yon. No matter how big it is, kung gaano man kalaki yung trouble na posible magawa mo, gagawa natin yan ng solusyon. Napangiti si Maya sa sinabi ng kanya nakatatandang kapatid dahil dinig na dinig niya kung gaano ka-genuine si Iris sa kanya. At huwag ka masyado uminom. Always learn to say no pag wala kang tiwala sa kasama mo. Sa nag-aalok sa'yo kung sino man, huwag kang magpapapilit at blah 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 blah. Yes ate, you're worrying too much. I'm a grown-up lady and I'll be okay. Bye, love you. Excited na sabi ni Maya at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Napairap na lang si Iris sa kapatid. Halos gabi-gabi nang nagkaklub si Maya. Hindi pa rin mapigilan ni Iris ang pag-aalala lalo na't kung sino-sino nakakahalubilo ni Maya gabi-gabi. Kahit nag-aalala sa kapatid, nakaramdam din siya ng antok at nakatulog na. Nagising si Iris. Nang madaling araw, kinuha ang cellphone upang tignan ang oras. Nawala ang antok niya na makita ang text ng kapatid na magpapasundo sa club. At mukhang lasing na dahil mali-mali at kung ano-anong letra na ang sinend dito sa kanya. Nakutuban agad ni Iris na maraming nainom ang kapatid niya dahil hindi naman ito nagpapasundo. Itinext ni Maya ang address ng bar at mabilis namang nagpalit ng damit si Iris upang sunduin ang kapatid. Hindi gaanong malayo ang bar sa bahay nila kaya't hindi nahirapan si Iris na pumunta doon. Tahimik ang labas ngunit buhay na buhay ang loob ng bar na yon. Nakaramdam siya ng inis dahil hindi sanay ang dalaga sa magulong lugar at maraming tao. Habang nag-iikot siya at hinahanap ang kanyang kapatid, may humawak sa kanyang braso. Miss sa'yo tayo. Alok ng isang lalaki at agad binawi ni Iris ang kanyang braso bago umiling sa lalaki. Hindi nagsalita si Iris ngunit namilit pa ang lalaki. Miss, bitaw! Sambit ni Iris at muling hinila ang braso niya. Naiinis na bumulong ang lalaki ngunit hindi na namilit pa. Nakita naman ni Iris ang kapatid sa counter at bagsak na ang ulo. Nag-aalalang nilapitan niya ito. Pasaway, ikaw talaga? May halong inis at pag-aalalang sabi ni Iris kay Maya at hirap na tinayo ang kapatid upang alalayan. Ngunit hindi ito kinaya ni Maya. Ang laki-laki mo na talaga. Ang hirap-hirap po buhatin. Muntik nang mabagsak ni Iris ang katawan ni Maya nang biglang may umalalay dito sa kabilang banda. At nagulat si Iris sa lalaking tumulong sa kanya. Ngunit hindi niya makita ang mukha nito dahil sa ilaw sa paligid. Careful. Bili ni Iris sa lalaki na ingatan ng kapatid niya. Hindi sumagot ang lalaki at sinuportahan ang katawan ni Maya. Palapit na sila sa pinto nang biglayang bumukas at may pulis na mga pumasok. Nataranta ang mga tao at nagmamadaling nagtakbuhan patungo sa fire exit habang ang pulis ay dali-daling hinuli ang nakakasalubong. Ano nangyayari? Nagtatakang tanong ni Iris at napaatras. Hindi naiintindihan ni Iris ang nangyayari. Ngunit batid niyang kailangan nila umalis bago pa mahuli ng pulis kagaya ng ibang naroroon. Dahil mapapahamak sila magkapatid. Mapapahamak din ang kanilang kumpanya. Let's go. Mahinahong sabi ng lalaki. At hinubad ang jacket at pinatong yun kay Iris. Sinuot din ng misteryosong lalaki ang kanyang hood at nagmamadaling pinasan sa likuran niya si Maya
Ingatan mo yung kapatid ko. Bili ni Iris dito. At bago pa magsalita ang dalaga, hinawakan ng lalaki ang kanyang braso at dali-daling naglakad ang dalawa patungo sa mga private rooms. Nakasunod lamang si Iris sa lalaki nang makadaan ang dalawa sa isang sikretong daanan palabas ng club. Ayun ang sasakyan namin. Mabilis na naglakad ang lalaki patungo doon. Binuksan naman ni Iris ang sasakyan. Pinasok na lalaki si Maya sa backseat at hinarap si Iris. Nagkatinginan ng dalawa at agad na nag-iba ang tingin ni Iris sa lalaki. Maya-maya umiwas din siya dahil nakaramdam siya ng hiya at kaba. Nang magtama ang kanilang mga mata. Sa isipan niya alam niyang gwapo ito. Thank you. Go ahead. I'll clean this up. Sagot ng lalaki at iniwan si Iris. Naglakad ang lalaki pabalik sa club at kahit interesado at curious siya sa misteryosong ito na nagligtas sa kanila ng kapatid niya, hindi na talaga sapat ang oras niya. Nagmamadaling sumakay ng sasakyan si Iris at nagmaneho pabalik ng bahay. Sinigurado niya na hindi malalaman ng kanyang ama ang ginawa ni Maya dahil baka mag-alala ito at mamroblema pa at magalit lang ang kanyang ama sa nakababata niyang kapatid. Takot din si Iris na ipatapon ito sa ibang bansa. Pasaway ka talaga. Inis na bulong ni Iris sa kapatid bago isarado ang pinto ng silid ni Maya. Nagtungo si Iris sa bathroom ng kanyang sariling kwarto upang magpalit ng damit. Nang makita na suot niya pa rin ang jacket ng lalaki. Nagulat na lang siya na ma-realize na hindi niya yun nabalik. Hindi napigilan ni Iris ang ngiti. At kahit patulog na siya, naalala niya pa rin to. Kinabukasan maagang nagising si Iris at napagtanto na hindi junk shop ang kanyang punta, kundi sa opisina dahil isa na siyang ganap na CEO. Hindi pa rin gising si Maya kaya hindi niya ito mapagalitan. Nag-order na lang si Iris ng almusal para sa kanyang mga tauhan sa junk shop at dumiretso na siya sa kumpanya. Pinagmasdan ni Iris sa mga posters niya sa paligid at nakaramdam siya ng pagiging proud sa kanyang sarili. Iniisip na sigurado siyang proud ang kanilang ina sa kanilang magkapatid. Nagpatawag agad siya ng emergency meeting. Dahil ang unang gustong gawin niya, tanggalin ang lahat ng mga hindi kaaya-aya at hindi ka nais-nais na stockholders at mga employees sa kanilang kumpanya. Kagaya ng kanyang inaasahan, hindi maganda ang reaksyon ng mga tinanggal niya. Mali ang mga ginagawa mo. Ang mali ay ang paghingi niyo ng budget sa mga projects na hindi niyo naman tinutuloy. Diretsong sabat ni Iris. I help this company. Inis na sabi ng isang lalaki kaya mahina siyang natawa. You help and you gained a lot. In fact, you gained more than you deserved. Sagot ni Iris at inabutan ng isang papel ng lalaki. I won't tolerate any crimes in this company. Kung ayaw niyo ng pamamalakad ko, you are all free to go. Just know that you should have been gone ages ago. Dugtong pa ni Iris at inis na naglabasa ng mga kasama niya sa meeting. And as for you, Mr. Suarez. Humarap si Iris kay Mr. Suarez na nasa tabi ng kanyang anak na si Natasha. I'm grateful. We are grateful sa mga naitulong mo sa kumpanya but hindi mo na ako kailangan paalisin. Kusa kaming aalis ng anak ko. Mabilis na sabi ni Mr. Suarez at nakapag-desisyon na. Napangiti naman si Iris. That's good. You know, hindi ko na kailangan mamilit pa o kung ano. I'll send the money and keep it. Madiing sabat ni Natasha. Just take it. Kakailanganin niyo yan dahil pabagsak na ang kumpanya niyo. Dagdag ni Natasha at kinuha ang bag. You think magiging successful ang company na to without having our help? Sarkastikong tanong nito. I think we're going to be just fine. Confident na sagot ni Iris. I don't think so. Well, apparently, I don't really care what other people think about it. About me? About this company? I don't care. Nawala ang ngiti ni Natasha sa sagot ni Iris. Unang araw mo pa lang. Masyado ka na nagmamagaling. Tingin mo kaya mong i-handle ang lahat ng to na mag-isa ka lang? Seryosong sabi ni Natasha bago muling tumawa dahil may naisip na pambawi kay Iris. Girl, wake up. This is a company. A real company. And not your common dirty junk shop, you know? Kumulo ang dugo ni Iris sa narinig. Not because malinis ang damit mo, ibig sabihin malinis na rin ang kamay mo.
Both our hands are dirty, Natasha, but obviously mine can be washed by water. Hindi pinakita ni Iris ang inis at asar sa sinabi ni Natasha. Kinuha na lamang niya ang dalang folder. Naglakad si Iris, palapit sa pinto at muling tinignan ng mag-ama na masama ang tingin sa kanya. You may now leave my company. Lumabas si Iris sa meeting room at kinuha ng kanyang sekretarya ang dalang folders. Sinend mo na ba ang mga emails? Curious na tanong ni Iris sa sekretarya na si Yesha. Yes po. Receive na rin po nila at gusto ka makausap. Very well. Papuntahin mo na lang sila sa office ko. I'll be there in 5 minutes. Ma'am, may proposal invitation ka po pala. Sambit ni Yesha na hinintay ni Iris ang sunod na sasabihin. From Mr. Cole Reyes po, CEO ng RES Company. He's inviting you for a dinner for a business proposal po. Ignore it. Diretso ang sabi ni Iris at kumuha ng bottled water sa refrigerator. Nakita ni Iris na maraming pagkain sa personal fridge sa kanyang office at nagtaka. Bawat floor, may ref? Opo, ma'am. Isang ref po bawat floor. Same size? Nagtatakang tanong ni Iris. Nagtaka na si Yesha kung bakit. Interesadong malaman yun ng kanilang CEO. Mas maliit po. May kalis sa mga kailangan nating bilhin para sa building. I need 2 new refrigerators every floor. Bigger than mine, filled it with foods. Pero bago yon, assign a meeting sa mga team leaders at pag-usapan kung ano mga pagkain ang gusto nila sa loob ng fridge. Pati ang mga vending machine, papalitan. Don't forget to set a meeting sa mga cleaners, janitors, dishwashers, cooks, security guards sa akin. Please do check kung kailan ako free para ma-set up agad ang meeting. Mahabang bili ni Iris kay Yesha. Yes po, ma'am. Nakangiting sagot ni Yesha na natutuwa kay Iris dahil mabuti itong CEO. Lumipas ang araw na punong-puno ng pagrereklamo ang naririnig ni Iris sa kanyang mga tauhan na kanyang tinanggal. Nagdagdag siya ng bagong tauhan. Mga bagong proyekto ng kanilang kumpanya, bagong oportunidad at plano. Proud na proud si Mr. Walters sa kanyang anak na si Iris. Habang ang dalaga naman masaya sa progress ng kanilang kumpanya. At nag-iisip kung kanino ba siya mag-aalok na maging business partner o kung kanino i-accept na meeting proposals. Ayaw niyo po ba sa RES Company? Tanong ni Yesha habang nagbabasa ng panibagong email ng RES Company sa kanila na inaalok ng private meeting si Iris. Nagme-message pa rin yan? Natatawang tanong ni Iris. Tibay niya naman. 2 weeks na po siyang nagme-message, ma'am. Are you sure na hindi mo sila re-replyan? I don't like their family. Hindi maganda ang background ng family nila. I remember them being mean towards my mom na nagtatrabaho si mama sa kanilang kumpanya. Hindi pa tapos magsalita si Iris nang tumunog ang kanyang phone. Kinuha ni Iris ang cellphone at nagulat sa text na natanggap. Maganda po ang sales ng RES Company this past few years until now. Magaling ang CEO nila na si Cole Reyes. Excuse me. Nagmamadaling sabi ni Iris at agad lumabas sa opisina. Hindi na siya nagsayang ng oras at sumakay ng elevator. Muli niyang binasa ang text na nagbabanta na kung hindi siya pupunta sa address ng isang luxury restaurant na sinend sa kanya, ilalabas na kung sino man na yun ang proof na sangkot siya sa illegal bar crime noong isang gabi. May sinend pang link ang misteryosong lalaki na isang article ng mga taong sangkot at nakita sa bar noong nakaraang linggo. Ngunit wala ang pangalan nilang dalawa ni Iris. Labis ang pagtatakang naramdaman niya dahil walang kung sino man na nakakaalam na nanggaling sila ng kapatid niya doon. Huminto ang sasakyan ni Iris sa parking lot ng restaurant at dali-daling umakyat sa table na sinabi na nag-text sa kanya. Malayo pa lang si Iris, nakita niya ang lalaki na kikitain niya. Hinubad niya ang coat at hinarap ito. Nagulat siya na makitang iyon ang lalaki na nagligtas sa kanya at sa kapatid niya sa bar na nakaraang linggo. I'm Cole Reyes. Pakilala ng lalaki at lumapit kay Iris. Inurong ni Cole ang upuan ni Iris patalikod at inalok si Iris na maupo. Natatawa namang ngumisi ang babae. This isn't the date. Seryosong sabi niya na halatang naiinis. Too bad. It's not. Biro naman ni Cole. Nilabas ni Iris ang kanyang cellphone at pinakita ang text message ng lalaki kasama ang picture ni Iris at Maya na nasa club.
Tinakpan ni Cole ang cellphone ng babae at tinuro ang CCTV camera. Baka makita nila. Pagbibiro ni Cole bago tumawa. Well, hindi naman yan mahalaga. Yeah, you're right. Kaya ko naman tanggalin ng proof, kagaya ng ginawa ko sa bar last week. Dugtong pa ni Cole at natawa naman si Iris bago naupo at nilapit ang upuan sa lamesa. So ikaw pala yon. Ang lalaking tumulong sa amin ang kapatid ko. Tumulong ba talaga o baka naman plano mo yon in the first place? Panunukso na tanong ni Iris at halata sa itsura ni Cole ang curiosity. Tingin mo siguro isi-target kami ng kapatid ko, no? Dahil pala inom siya. At mag-isa kaya, syempre nagplan ka na kunwari may gulo para lang makuha ang kapatid ko. What? No. Natatawang sabi ni Cole. I don't care about her. I'm interested in you. Not her. Dugtong ni Cole at nagtataka siyang tinignan ni Iris. Hindi mo kasi pinapansin ang mga meeting invitations ko. Sambit pa ni Cole at kumunot ang noo ni Iris. Dahil lang dyan, pinagbantaan mo na ilalabas mo sa media na nandun ako sa bar kasama ng kapatid ko? You pulled that stupid threat just so you could have a meeting with me? Inis na tanong ni Iris. And it worked. Proud na sagot ni Cole. Tumayo si Iris at tinawakan ang coat niya. And I'm leaving. No, you're not. Sambit ni Cole at tinaas ang phone bilang banta. Naupo naman agad si Iris at binitawan ang kanyang coat. Huminga ng malalim ang dalaga at pinigilan ang kanyang emosyon. You want money? Honey, I have plenty of it. Nagulat si Iris sa pagtawag ni Cole sa kanya ng honey. At saglit na naalala na, naging crush niya si Cole nung gabi sa bar. Don't call me by that pet name, may pangalan ako. Don't tell me. You want a night with me? Natatawang tanong ni Iris at natawanin si Cole na naintindihan agad ang sinabi ng dalaga. I don't want just a night. I'm afraid one night is not enough with me. I'd like to keep things smooth and natural. You know, kaya nga inimbitahan kita sa meeting and dinner. Pero hindi mo naman ako pinapansin. At lalo lamang ako naintriga sa'yo dahil doon. Bakit ba hindi mo ina-accept ang invitation ko? Mabilis na nahalata ni Iris ang pagtataka ni Cole at hindi siya nagdalawang isip na sumagot. I don't like you. You don't know me. And I'm thankful. Nakangiting sabi ni Iris. Hindi ko naintindihan. I said hindi ako interesado sa'yo o sa kumpanya mo. And sales model, honestly, I don't like your family. Your family is associated with 5 different crimes. Ayoko madumihan ang pangalan namin. Honest na sagot ni Iris at natawa si Cole. Naintindihan ni Cole kung ba't ganun ang tingin sa kanya ni Iris. Hindi ko rin gusto ang pamilya ko. But I don't have a choice. But I do. And that's why I chose to ignore you. Is that a good answer or do I have to emphasize more kung ano ang hindi ko gusto sa pamilya mo? Now trust me, baka hindi mo kayanin ang mga sasabihin ko. Di ko masyadong nagigets sa sinasabi mo. Yeah, right. Because you won't understand at di ko rin naiintindihan ang ginagawa mo. Napahinto si Iris sa pagsasalita. Nang biglang namatay ang ilaw sa paligid. Napahawak si Iris sa kanyang coat at bag. Handa na sanang tumakbo kung sakali. Muling bumukas ang ilaw at natatarantang tumingin si Iris kay Cole. Huwag kang kabahan, maintenance lang yan. Fine. Okay. Whatever you say. Inirapan ni Iris ang lalaki. Okay, I'll be straight to the point. I kinda like you as a CEO, kaya interesado ako na maging business partner ka. Mapili ako sa mga nakakatrabaho ko. Mataas ang standards ko and luckily you reached them all. Naintindihan ko ang nararamdaman mo about sa pamilya ko because I also feel the same way about them. But it's all in the past. They no longer hold Arya's company. I do. Dagdag ni Cole at namangha naman si Iris sa sinabi ng lalaki. Naglabas ng folder si Cole at binigay yon sa dalaga. What's this? Nagtatakang tanong ni Iris at binuksan ang folder kung saan nakita niya ang ilang mga illegal na bagay na ginawa ng ilan niyang natitirang stockholders at business partners. I heard na tinanggal mo ang mga tao sa company mo na hindi maganda ang profile o may record. May hindi ka pa nalalaman, nakasama sa mga gumawa ng illegal na gawain at ilang krimen. Are you stalking me, Mr. Reyes? Nagtatakang tanong ni Iris. I'm not. Everyone's talking about you. How do you feel about that? Ngumiti lang ang dalaga. Just let them talk. Sagot ni Iris at muling binasa ang nakasulat sa folder
habang nakatitig lamang sa kanya si Cole at pinagmamasdan ang kanyang facial expression. Isa pa, you have a junk shop, right? Interesadong tanong ni Cole kaya nagtataka namang tumango si Iris. Yes. In 2 months, tataas ang rate ng lupa ng tinatayuan nun, and I'm sure na makakatanggap ka ng mga offers. I am not selling that land. Pagkaklaro agad ni Iris, I'm not buying it. Sinasabihan lang kita na maghanda ka sa mga posibleng mangyari. You see, Iris, my intentions are pure, and I want to be transparent to you dahil gusto kita maging kapartner sa negosyo. Nagtatakang tinignan ni Iris ang binata. Mataas ang company mo. Ikaw ang top company sa ilang taon na. What do you want sa kumpanya namin? Nabagsak taas ang ratings. Interesadong tanong ng dalaga na hindi masyadong naiintindihan kung anong gusto ni Cole at bakit sa dami ng magagaling na kumpanya pa niya ang napili nito. It's because I trust you. You have this intimidating, powerful aura at yan ang gusto ko sa kapwa CEO. It's not about the sales or ratings, it's about the character. Alam ko nagsisimula ka pa lang pero nararamdaman ko na magkakaroon ng malaking pagbabago ang kumpanya mo dahil sa'yo. Laman ka ng mga articles dahil marami kang tinanggal sa kumpanya mo. Pag-upo mo pa lang, I respect the dedication. I respect you. I hope I answered all your question. Mamaya ka na lang ulit magtanong. I haven't eaten yet. Sambit ni Cole at tinaas ang kamay upang magtawag ng waiter. Pagkatapos mag-order ni Cole, tumingin siya kay Iris at hinintay ang sagot ng dalaga. Just a sliced mocha cake with vanilla ice cream and milkshake. Sagot ni Iris at ngumiti. Kinuha na ng waiter ang order ng dalawa at umalis. Plano mo ba nangyari sa club o coincidence lang? Nagtatakang tanong ni Iris. At muntik niya nang makalimutang itanong ang bagay na yon. It's just a coincidence. It's just a getaway. Sadya nakita lang kita na nahihirapang bitbitin ng kapatid mo at biglang nagkagulo. Dahan-dahang tumango ang dalaga. Habang kumakain, maya't maya pa rin ang tanong ni Iris kay Cole. At di naman nauubusan ng pasensya si Cole na sumagot, makuha lamang ang tiwala at oo ni Iris sa kanyang proposal bilang maging business partner. Hanggang sa napahinga ng malalim ang babae at binigay ang sagot na gusto ni Cole. Natuwa naman si Cole sa sinabi ng dalaga at nag-usap pa ang dalawa ng ilang minuto tungkol sa mga plano at naiisip ni Cole sa kumpanya nilang dalawa hanggang sa makaramdam na ng pagod si Iris at nagpaalam na umuwi. Dumaan muna ang dalaga pabalik ng kanyang opisina at may inasikaso mga papeles bago dumiretso umuwi ng kanilang mansyon. Pagod na pagod siyang humiga sa higaan. Tumagilid sa kama kung saan nakita niya ang picture kasama ang kanyang buong pamilya. Kinuha niya ang picture at hinawakan ang litrato ng kanyang ina. Hanggang ngayon ma, hinahabol pa rin nila yung lupa mo dun sa junk shop. Natatawang aniya at nagulat na lang siya nang biglang bumukas ang pinto. Nakita niyang nakabihis na naman ang kanyang kapatid. Going somewhere again, huh? Bored niyang tanong dito. Mag-ingat ka, Maya. Baka magpasundo ka na naman sa akin. Tumawa lang si Maya. I can handle myself. Okay, sabi mo yan, ha? Inaantok niyang saad at di nagaanong naintindihan pa ang sinabi ni Maya dahil talagang antok na siya. Maagang nagising si Iris at nagasikaso papunta na opisina. Ngunit naisipan niya munang silipin ang junk shop. Masaya ang kanyang mga tauhan na makita siyang muli. At nag-almusal si Iris kasama ng mga ito bago nagtungo sa opisina upang magtrabaho. Ma'am, Sir Cole Reyes is here po. Ba't wala po siyang appointment today? Sambit ng sekretary niyang si Yesha. It's okay, let him in. I already accepted his proposal. Dahil doon nagtaka ang kanyang sekretarya. Po? Yes, kahapon lang. So you'll see him often sa building natin. Kaya nga pinapahanda ko sa yung mga projects na balak ng bawat team kasi I need them all para ipag-guidance kay Mr. Reyes. Yes po, ma'am. Masayang sambit ni Yesha at lumabas agad ng opisina ni Iris upang papasukin si Cole. Nakangiti namang pumasok si Cole sa office ni Iris. Binaba ang dalang mocha cake with vanilla ice cream na may kasamang milkshake na paborito ng babae. Good morning, Iris. Nakaramdam ng pagtataka si Iris sa dala ni Cole at mas masiglang bati nito. Good morning, Mr. Reyes. Hinahanda ko pa yung papaguidance ko. Just wait for a minute.
Sambit ni Iris at nagpatuloy sa kanyang tinatype. Nagmasid-masid naman si Cole sa office niya bago lumapit sa kanya at tinignan ang ginagawa ni Iris. I think a team building is what they need. Sambit ni Cole na nakatingin sa list ng mga teams sa computer ni Iris. To build a stronger relationship. Just like what I did to my employees. I always make sure na masaya sila at fair ang mga bagay-bagay on their end. And aside from that, I always offer team buildings for them to enjoy. Sambit pa ni Cole at napaisip naman si Iris na nagustuhan ng suhestyon ng binata. Buong araw, magkasama si Cole at Iris na puno ng usapang negosyo, counseling, guidance, suggestion, possible projects na nagsimula sa unang araw na naging business partners ang dalawa hanggang sa ilang araw na makalipas na natiling professional ang usapan nila. Isang araw pakiramdam ni Iris punong-puno siya ng kamalasan. Hindi natanggap ang proposal projects na pinasa niya sa ibang kumpanya at nasira pa ang machine printer niya. Kaya't pagdating ni Cole, mainit na ang ulo ni Iris. Kagaya ng laging ginagawa ni Cole, meron siyang dalang mocha cake at milkshake para kay Iris. Na alam ng binata na hindi kinakain ni Iris ngunit nagdadala pa rin siya. Nagtatakang tinignan ni Cole si Yesha na tila nagtatanong kung ano meron. At kung ano nangyari, ba't mainit ang ulo ng babae. Thank you, Yesha. You may now leave. Sambit ni Iris na iabot sa kanya ni Yesha ang pinaprint na papel sa ibabang floor. Kagaya na nakasanayan, nagkaroon ng meeting si Cole kasama ni Iris at ang marketing team ng dalaga. Magaling si Cole magsalita at matalino pagdating sa negosyo. Ilan sa mga bagay na kinahangaan sa kanya ni Iris. Ngunit sadyang inis lamang ang dalaga nung araw na yon kaya tahimik lamang ito. Pagkatapos ng gawain ng dalawa, naisip ni Iris na umuwi ng maaga at magpahinga o kaya't magpahangin sa labas. Batid niyang kailangan niya ng break sa lahat ng nangyayari. Nagtungo si Iris sa parking lot, dala-dala ang kanyang bag. Hinanap ang kanyang sasakyan ngunit pagpasok niya, hindi ito makapag-start dahil wala na siyang gas. Hindi niya napigilang mapasigaw dahil sa inis at naiiyak na siya. Nagulat siya nang makita si Cole sa tabi ng kanyang sasakyan at papasok na sana sa sarili nitong sasakyan, ngunit napahinto nang marinig na sumigaw siya. Nagkatingin na ng dalawa ng ilang segundo, bago nahihiyang bumaling ng ibang direksyon ng tingin si Iris, ngunit naaninag niya ang paglapit ni Cole. You know what? Kanina ka pa napapansin na wala ka sa mood. Sambit ni Cole at pinatong ang braso sa bintana ng sasakyan ng dalaga. I think you need a fresh air and a break. How about sumakay ka na lang sa sasakyan ko, ihatid kita pa uwi. Suhestyon ni Cole nung una na tinanggihan ni Iris. Pero napapayag din siya ng binata. Sa backseat sana uupo si Iris ngunit sa passenger seat siya pinaupo ni Cole. May gusto ka bang stopover para bumili ng pagkain? Alam ko na, may pupuntahan muna tayo bago ka umuwi. Sambit na lang ni Cole at nag-U-turn kahit na umiling bilang pagtanggi ang dalaga. Nagtataka naman siyang tinignan ni Iris. I swear, Mr. Reyes, if you're just trying to lure me or to kidnap me, I don't know what to do. Bahala ka sa buhay mo. Natawa si Cole sa sinabi ni Iris. Ibabalik kita ng buhay at buo sa pamilya mo, okay? Sagot ni Cole at nagpatugtog ng stereo. Napangiti si Iris nang marinig ang musika. At sinasabayan pa ni Cole ng kanta. Favorite mo yan? Natutuwang tanong at tumango naman si Cole. Ever since high school. Same. Alam mo ba yung kanta nila na Infatuation ang title? I know that. Ayan ang love letter ng vocalist nila sa crush niya. At nireject siya tapos naisipan niyang gawing kanta. Na hindi binabago ang kahit anong salita at sentences kaya may mga grammatical error pero sadya na nila yon. How about you ever since? Tanong pa ni Iris at nilipat naman ni Cole ang kanta habang patuloy na nagmamaneho. Ayan, favorite ko yan. Tuwang-tuwa na sabi ng babae patungkol sa kanta. Habang nagmamaneho si Cole, hindi niya napigilan ng mapasulyap kay Iris. Na kanina naiinis ngunit ngayon masaya nang sumasabay sa tugtugin. Gabi na nang dumating ang dalawa sa park sa gilid ng kilalang ilog sa kanilang lugar at nagrenta naman si Cole ng 2 bike. Lumapit siya na may dalang 2 bike at helmet para kay Iris.
What? Seryoso ba magbabike tayo? Yup. Wait, di ka ba marunong magbike? Natatawang tanong ni Cole at naiinis namang tumango si Iris. Iba na lang. No, matututo ka ngayon. Umiling si Iris at umatras. No, I'm too old to start learning bike. Come on, you were never too old for something kaya tara na. Come on, Iris. Di talaga ako marunong, Cole. Hindi ako nag-iinarte ah. It's okay, kaya nga tuturuan kita eh. Natatakot ako, paano kung bigla na lang ako mahulog? E di sasuluhin kita. Diretso ang sagot ni Cole at inabot ang helmet kay Iris. Kahit na nagdadalawang isip pa si Iris, kinuha niya ang helmet, ngunit di naman matanggal ang tali nito. Ako na nga. Saad ni Cole at kinuha ang helmet at walang kahirap-hirap na tinanggal ni Cole ang tali na helmet at pinatong niya sa ulo ng dalaga. Napangiti si Iris kay Cole. Kahit na kinakabahan pa rin siya. Kitang-kita naman ng lalaki ang kaba at excitement sa mga mata ni Iris at hindi may tatago ni Cole sa sarili ang interes sa dalaga na unti-unting lumalalim sa bawat araw. Nung bata pa lang ako gusto kong mag-teacher eh. Pagkukwento ni Cole at hinahanda na ang bike ni Iris. What changed your mind? I did not. It just happened na ako ang magmamana ng kumpanya. And you know, some childhood dreams are just meant to stay in our childhood. Panganay ka ba? Bunso. Sagot naman ni Cole at saglit na tinignan si Iris bago nagpatuloy sa kanyang ginagawa. I had my life planned when all of the sudden, my family changed it into something else, making me their backup plan. If my older brother messes up, and he did. Ikaw, panganay ka diba? Siguro alam mo na sa umpisa pa lang na sa'yo ipapamana ang lahat. Yup. That's why hindi ko rin gaano na-enjoy ang high school and college life ko. May mabigat na feeling sa likod ko na nagsasabi na ako yung magmamana ng kumpanya. Naisip ko na kahit anong gawin ko, nakasulat na yung tadhana ng buhay ko. Nasa isip na yun ng mga magulang ko. But look at us now. Not bad, right? Yeah, not bad. But you know what's bad? It's this. Sagot ni Iris na tinuro ang bike sa kanyang harapan. Tinawanan naman siya ni Cole at ilang beses pang kinumbinse upang sumakay na dito. Kabadong-kabado si Iris na sumakay habang mahigpit na nakakapit kay Cole. Anong gagawin ko? Saan ako hahawak? Natatarantang tanong ni Iris at tinuro naman ni Cole ang hawakan. Ngunit, tumawa lang ito sa reaksyon ng dalaga. Paano ako hahawak? Muling tanong ni Iris na natataranta. Bumitaw ka kasi sa akin. Ayoko nga. Mamaya, nahulog ako dito, magkasugat pa ako eh. Ilang beses pang minotivate ni Cole si Iris sa pagbabike at nireassure na hindi niya iiwan ang dalaga habang umaandar ito. At dahan-dahan namang pinaandar ni Cole ang bike habang nakasakay si Iris at inalalayan ng dalaga sa pagmamaneho nito. Sa simula, hirap na hirap si Iris at hindi makapedal ng maayos dahil sa sobrang kaba at nerbiyos. Hanggang sa nagtiwala na rin si Iris kay Cole at hinayaan na nasa likod niya lamang si Cole. Sinigurado naman ng binata na hindi masisemplang si Iris sa kung saan. Cole? Cole, nagagawa ka na! Tuwang-tuwa na sigaw ni Iris at tinaas pa ang kamay. Ibaba mo yung kamay mo, humawa ka na mabuti. Natataranta, ngunit excited din ang sagot ni Cole. Nakangiti niyang hinabol si Iris upang alalayan. Tuwang-tuwa si Iris at enjoy na enjoy sa pagbabike habang si Cole naman nakamasid lang. Cole, picturean mo ako ipagmamayabang ko to sa kapatid ko na marunong na ako magbike. Agad na kinuha ni Cole ang cellphone upang picturean si Iris at kinuhanan pa ng video. Kumaway si Iris sa video at nataranta naman agad si Cole. Umawa ka! Sigaw ni Cole kay Iris at pabirong binitiwan ng bike. Iris! Nag-aalalang sigaw ni Cole at tinawanan siya ni Iris bago maling hawakan ng bike at nagpaikot-ikot. Tara, race tayo! Tumawa lang si Cole dahil sa lakas ng loob ng dalaga na mag-alok ng race. Sumakay si Cole sa kanyang bisikleta at natutuwang nagbike palapit sa dalaga. Sunod ka sa akin. Inabot na 1 oras ang dalawa sa pagbabike na halatang nag-enjoy naman. Ang dalaga sa ginawa nilang pagkukwentuhan ni Cole.
Nag-order si Cole ng pagkain at drinks para sa kanila. Naupo sila sa tabing ilog na parang nagpipiknik. Thoughts, masaya ba? Oo naman. Matagal ko nang gustong matutong magbisikleta kaso hindi marunong si Mama. Walang oras si Papa tapos si Maya, yung nakababata kong kapatid. Nakasama ko sa bar, marunong pero ayaw akong turuan. Ganyan talaga pagkapatid mo. Natatawang sambit ni Cole. Ano palang ginagawa mo sa club that night? For fun lang ba? Girls night, ganon? Si Maya nagpunta doon. Nag-text lang siya na kailangan niyang magpasundo. Sagot ni Iris at kumuha ng french fries. Mahilig kasi yun mag-clubbing. As in every night gumagala siya with friends. Minsan nagta-travel, mostly club lang talaga. Nakakaingit nga pa minsan-minsan eh. Dugtong pa ni Iris na pinagtaka ni Cole. I mean, not totally. Nainggit ako sa kapatid ko. What I mean is, I'm proud of her, and I'm happy for her too. I just want that liberty too, that freedom. I get it. It must have been hard for you, that you're aching for freedom you deserve. Alam mo, bagay ka ring maging psychologist, no? Pangarap ko rin yan nun, tapos maging astronaut at submarine driver. Sagot ni Cole kaya natawa si Iris. Ikaw, anong pangarap mo nun? Gusto kong magmana ng junk shop ni Mama. Halos dun kasi ako lumaki. Magkaiba kasi kami na hilig ng kapatid ko. Siya laging nasa mansyon, tas ako naman nasa junk shop. Kaya mahalaga sa kanyang junk shop na yon. Aside sa business yun na mama ko, halos dun talaga ako lumaki. Kaya nga wala talaga kaming balak na ibenta yon. And I'm so thankful with my dad din na hindi niya ako fino-force na bitawan yung junk shop. Ang gabing yun ay bumago sa kanilang dalawa. Simula noon lagi na silang magkasama. Simula sa tawag ni Mr. Reyes, Cole na lang ay tinawag ni Iris sa kanya. Simula sa usapang professional, naging personal na ang usapan nila. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang nagkakalapit ang dalawa. Laman din ang dalawa ng articles at mga balita dahil sa kanilang mga successful exhibit. Patuloy na nagiging proud si Maya at Mr. Walter kay Iris. Nakasanayan ng kainin ni Iris ang binibigay na mocha cake at milkshake ni Cole tuwing umaga. Minsan sabay sila nag-aalmusal sa opisina, sa restaurant at sa junk shop ni Iris na madalas pinupuntahan ni Cole. Napapaisip tuloy ang media at mga taong nakakahalubilo nila kung may namamagitan ba sa kanilang dalawa. Ilang buwan makalipas, dumating ang araw ng team building na plano nilang dalawa dahil successful ang kanilang project. Nakahanda na ang mga pagkain at event place. Habang nasa biyahe si Cole, Iris at ang mga employee ni Iris. Naisipan niyang kaysa sumakay sa sariling sasakyan, sumabay na lang siya sa bus kung saan naroon ang mga trabahador. Tumayo si Iris sa kinauupuan at aabutin ang bag niya. Nang tumayo na rin si Yesha ngunit pinigilan to ni Iris. It's okay Yesha, this is not work, okay? Enjoy yourself. Sa ilang buwan sa kumpanya, napalapit siya sa kanyang mga empleyado. Masaya ang biyahe at puno ng tawanan hanggang sa makarating sila sa malawak, maganda, tahimik at malinis na event place na nirentahan ni Iris. At tuwang-tuwa ang mga empleyado ni Iris at nagsimulang maglibot-libot at magpicture. Habang si Cole, nasa tabi lang ng dalaga, bit-bit ang gamit nito. Cole! Natutuwang sambit ni Iris at tinunga ang mga bike sa gilid. Sakto, excited ka na rin siguro no? Tumango si Iris sa tanong ni Cole at sabay na umakyat ang dalawa sa itaas. Kung saan nagkaroon sila ng problema dahil isa lamang ang sobrang kama na dapat ay tig-isa sila. Ngunit ngayon wala nang hihigaan si Cole. Kinausap ng dalawa ang tagabantay at humingi ng tawa dahil sa inconvenience. No, it's okay, thank you. Nakangiting sabi ni Cole at lumapit kay Iris. Matutulog na lang ako sa couch, ikaw na sa kama. Pwede rin naman doon ako sa room ng mga guys. Malaki naman yung room nila eh. Hakahiya naman sa'yo. Ako na lang matutulog sa room ng mga girls tapos sa'yo na yung kwarto. Tingin mo, papayag ako na gawin mo yon? Hayaan mo na ako sa room ng guys, ayos lang. Don't worry. Magkakaroon kami ng boys talk. Pagbibiro ni Cole at tumawa si Iris. Sa ngayon mag-ready na tayo para sa lunch tapos ihanda na natin yung games at gifts.
Dagdag ni Cole. Pareho lamang na excited ng dalawa nang asikasuhin ang event. Puno ng tawanan at kasiyahan ang team building. Kaya't pagod na pagod si Iris kinagabihan at di pa makatulog. Nagtungo sa terrace ng kwarto ang dalaga upang magpahangin, habang umiinom ng milkshake na ginawa sa kanya ni Cole. Nag-send si Iris ng mga pictures sa kapatid niyang si Maya na kasalukuyan namang nagdi-dinner kasama ng kanilang ama. Ibinaba ni Iris ang tingin sa pool at nakita si Cole na nakatopless at mag-isang naiwang nagsiswimming doon. Pinagmasdan niya ang mabilis na paglangoy ni Cole na halatang physically fit ang binata. Hindi mapigilan ni Iris ang attraction na nararamdaman niya para dito. At nagulat siya na magkatinginan silang dalawa. Peeking, huh? Asar ni Cole at inirapan siya nito. Come here, mas makikita mo to na malapitan. Umiling naman siya. No thanks. Sagot naman ni Iris at tinignan siya ni Cole na tila nang aasar. Bago ituro ang bracelet ni Iris na pinapatayo niya sa isang upuan. Hoy! Sigaw ni Iris na tumawa lang si Cole. Dali-dali siyang tumakbo pababa upang kunin ang bracelet at nagulat nung wala na si Cole sa paligid. Cole? Nagtatakang tanong niya. Nagulat siya at napasigaw nang may humawak sa kanyang bewang. Patalikod at nakitang si Cole yun. Kesa mainis natawa na lang si Iris at sinubukang ihulog si Cole sa pool, ngunit nadulas siya, kaya siya ang nahulog. Natatawa naman siyang tinignan ng lalaki bago tumalon sa tubig. Kitang naligo na ako eh. Inis na saad ni Iris at hinampas ang tubig upang mabasa ang mukha ni Cole. Nang makita ni Iris na papalapit sa kanya ang binata, lumangoy siya papalayo, ngunit agad siyang nahila nito. Binasa-basa ni Iris ang mukha ng binata. At nagkatinginan silang dalawa habang ang kamay ni Iris nakahawak sa lalaki. Napalunok siya na makita kung gaano kaseryoso ang binata. Kahit gustong-gustong lapitan ni Cole si Iris upang halikan at yakapin, hindi niya ginawa. Dahil natatakot siya na baka matakot si Iris sa kanya at bigla itong lumayo. Ang nais ni Cole ay maging comfortable si Iris sa kanya at di matakot. Binitawan ni Cole ang mga kamay ni Iris at nagulat siya nang hilahin siya ni Iris upang halikan sa labi. Napatulala si Cole sa ginawa nito. At nagkatitigan ng dalawa habang magkadikit ang labi. Nagulat din si Iris sa kanyang ginawa. At nang maisip na mali yun at masyado siya nagpapadalos-dalos sa kanyang nararamdaman, sinubukan niya umatras. Ngunit nang maramdaman niya ang pagngiti ni Cole at humalik sa kanya pabalik, doon siya nakaramdam ng kaginhawaan. Saglit na nakalimutan nila ang lugar kung nasan sila. Ang responsibilidad sa buhay at mga problemang nasa isipan. Sa ngayon wala silang ibang nakikita kundi ang isa't isa. At bago pa man lumalim ang halik na yon, hiyang-hiya na lumayo si Iris at nagmamadaling tumayo upang tumakbo sa kanyang kwarto. Si Cole naman natutuwa na ngayon na mag-isa na lamang sa pool. Dahil sa nangyari natapos ang team building na hindi nagpapansinan ng dalawa. Nahihiya kasi si Iris. At ayaw naman ni Cole na maging uncomfortable ang dalaga sa presensya niya. Nang matapos yon, halos lahat ay pagod kaya tulog na sila sa biyahe. Pauwi na sila ngunit hindi pa rin nag-uusap. Nasa dulo ng bus si Iris at nasa bandang harapan naman si Cole. Nagsi-cellphone si Iris kausap si Maya at binabasa ang text ng kapatid. Kinukwento kasi niya nangyari sa kanila ni Cole. At ang sabi ni Maya, umamin na siya. Gusto din naman yata siya ng binata. Ngunit ang nais mangyari ni Iris si Cole lang mismo umamin sa kanya. Ayaw niya naman na siya ang unang umamin. Dapat maging Maria Clara siya sa ganitong sitwasyon. Nagulat ang dalaga na magpagewang-gewang ang kanilang sasakyan. Nagising ang mga natutulog at nahulog pa ni Iris ang kanyang cellphone. Kuya, ano po nangyayari? Ma'am, hindi po gumagana ang... Napahinto ang driver sa pagsasalita nang biglang bumangga ang kanilang sinasakyan at natumba si Iris sa sahig. Hindi napigilan ni Iris ang pagdaing nang tumama ang kanyang ulo sa sahig at nabagsakan ng ilang mga gamit. Nahihirapan siyang lumingon sa mga kasamahan at nakita ang iba'y walang malay, may dugo at iba'y naipit pa. Iris! Iris! Natatarantang sigaw ni Cole. Leave, Cole!
Lumabas ka na, baka sumabog pa yung sasakyan eh. Tinatakpan niya ang ilong dahil umuusok na ang bus. Shh, it's okay. Stay with me. No one will die. I'll get everyone out. Iris, stay with me, alright? I'm here. I love you. Napangiti si Iris nang marinig ang salitang I love you mula sa labi ni Cole mismo. Kahit gusto niyang sumagot, hindi niya kinayanan pa dahil nanghihina na siya. Hindi na napigilan ni Iris ang sarili at nawala ng malay. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, kulay puting kisame ang bumungad sa kanya. Napatingin siya sa kanyang kanang bahagi at nakita si Cole na napatayo sa kinauupuan at lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Iris, you're awake. Natutuwang sabi ni Cole at mangyak-ngyak siyang niyakap ni Iris. Yumakap si Cole pabalik, ngunit hindi gaanong mahigpit dahil ayaw niyang diinan ng galos ni Iris sa katawan. Ayos lang ba ang iba? Si Hesha, They're all okay. Nagpapagaling na sila, kasama si Manong driver. Ayos na ang lahat, Iris, and I'm glad gising ka na rin. Dahil hindi ko kakayanin na hindi kita makita at di kita makasama. I love you too. Nagulat si Cole nang bigla niya yung sabihin. Di pa nga ako nagsasabi ng I love you, nag-I love you to ka na agad. But I heard what you said. Sambit ni Iris at ngumiti naman si Cole. Natutuwa ito na maalala yun ni Iris. Hindi ko lang nasabi na mahal din kita. Pero handa na ako sabihin sa iyo yun ngayon. Lagi-lagi, Cole. Dagdag pa niya at matagal siyang tinitigan ni Cole bago nagsalita ang binata. Akala ko mawawala na tayo ng oras, Iris. Kaya sinabi ko na agad sa'yo na mahal kita at handa akong ulit-ulitin yun sa'yo. Mahal kita, Iris. Mahal na mahal kita. At masaya ako nakilala kita at handa akong makilala ka pa ng lubusan. Lubos ang pasasalamat ng isa't isa na nakaligtas sila sa muntik ng maging trahedya. Sa kagagawa ni Natasha. Naghiganti ito dahil sa pagkakakulong ng ama nito nang malaman ng pangungurakot sa kumpanya. Merong pagkakaiba at pagkakatulad si Iris at Cole. Isang panganay at bunso na parehas na nilagay sa posisyong hindi naman nila nais noong simula. Ngunit nang dahil sa posisyon bilang CEO ay nagkakilala, nagkalapit at nagkaibigan ng dalawa. Ang akala nila isang junk shop girl na si Iris ay isang magaling na CEO na business partner ang kanyang nobyo na labis na minamahal at laging nakaagapay sa kanya. At ang pagtutulungan ang isa sa bumuo sa pagmamahalang Iris at Cole Reyes. The end.